Kabanata 38, Magpahinga ka muna. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 14 versikulo 1, 2, 12, 13, Marcos Kapitulo 6 versikulo 30 hanggang 32, Lucas Kapitulo 9 versikulo 7 hanggang 10. Sa pagbabalik mula sa kanilang paglalakbay bilang misyonero, ang mga apostol ay nagtipon kay Jesus, at sinabi sa kanya ang lahat ng mga bagay, maging kung ano ang kanilang ginawa, at kung ano ang kanilang itinuro. At sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang, at magpahinga sandali, sapagkat marami ang nagsisiparon at nagsisiyos, at sila'y walang pahinga kahit na makakain. Lumapit ang mga alagad kay Jesus at sinabi sa kanya ang lahat ng bagay. Ang kanilang matalik na kaugnayan sa kanya ay naghikayat sa kanila na ay latag sa kanya ang kanilang kalugod-lugod at di kanais-nais na mga karanasan, ang kanilang kagalakan sa pagkakita ng mga resulta ng kanilang mga pagpapagal, at ang kanilang kalungkutan sa kanilang mga pagkabigo, kanilang mga kamalian, at kanilang mga kahinaan. Nakagawa sila ng mga pagkakamali sa kanilang unang gawain bilang mga ebanghelista, at habang tapat nilang sinabi kay Kristo ang kanilang mga karanasan, nakita niya na kailangan nila ng maraming pagtuturo. Nakita din niya na sila ay napagod sa kanilang mga pagpapagal, at kailangan na nilang magpahinga. Ngunit kung saan sila naruroon noon ay hindi nila makuha ang kinakailangang privacy, sapagkat marami ang dumarating at umaalis, at wala silang oras na kumain. Ang mga tao ay nagsisisiksikan kay Kristo, sabik na gumaling, at sabik na makinig sa kanyang mga salita. Marami ang nadama na naakit sa kanya, sapagkat siya ay tila sa kanila ang bukal ng lahat ng pagpapala. Marami sa mga nagsisiksikan noon kay Kristo upang tumanggap ng mahalagang biyaya ng kalusugan ay tinanggap siya bilang kanilang tagapagligtas. Marami pang iba, na natatakot noon na ipagtapat siya, dahil sa mga pariso, ay napagbagong loob sa pagbaba ng banal na espiritu, at, sa harap ng galit na mga saserdote at mga pinuno, ay kinilala siya bilang anak ng Diyos. Ngunit ngayon ay hinangad ni Kristo ang pagre-retiro, upang siya ay makapiling ng kanyang mga alagad, sapagkat marami siyang sasabihin sa kanila. Sa kanilang gawain ay dumaan sila sa pagsubok ng tunggalian, at nakatagpo ng pagsalungat sa iba't ibang anyo. Hanggang ngayon ay sumangguni sila kay Kristo sa lahat ng bagay, ngunit sa loob ng ilang panahon sila ay nag-iisa, at kung minsan sila ay lubhang nababagabag na malaman kung ano ang gagawin. Nakasumpong sila ng maraming pampatibay loob sa kanilang gawain, sapagkat hindi sila pinaalis ni Kristo nang wala ang kanyang espiritu, at sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya ay gumawa sila ng maraming himala, ngunit kailangan nilang kumain ngayon ng tinapay ng buhay. Kailangan nilang pumunta sa isang lugar ng pagre-retiro, kung saan maaari silang magkaroon ng pakikipag-isa kay Jesus at tumanggap ng pagtuturo para sa hinaharap na gawain. At sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo sa isang ilang, at magpahinga kayo sandali. Si Kristo ay puno ng lamang at habag sa lahat sa kanyang paglilingkod. Ipapakita niya sa kanyang mga disipulo na ang Diyos ay hindi nangangailangan ng sakripisyo, kundi awa. Inilagay nila ang kanilang buong kaluluwa sa paggawa para sa mga tao, at ito ay nakakapagod sa kanilang pisikal at mental na lakas. Tungkulin nilang magpahinga. Habang nakita ng mga alagad ang tagumpay ng kanilang mga gawain, sila ay nasa panganib na kunin ang puri sa kanilang sarili, sa panganib ng pagpapahalaga sa espiritual na pagmamataas, at sa gayon ay mahulog sa ilalim ng mga tukso ni Satanas. Isang dakilang gawain ang nasa harapan nila, at una sa lahat dapat nilang matutunan na ang kanilang lakas ay wala sa sarili, kundi sa Diyos. Tulad ni Moises sa ilang ng Sinai, tulad ni David sa mga burol ng Judea, o Elijah sa tabi ng batis ng Cherith, ang mga disipulo ay kailangang humiwalay sa mga eksena ng kanilang abalang gawain, upang makipag-usap kay Kristo, sa kalikasan, at sa kanilang sariling mga puso. Habang wala ang mga disipulo sa kanilang paglalakbay bilang misyonero, binisita ni Jesus ang ibang mga bayan at nayon, na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian. Sa mga panahong ito na siya ay nakatanggap ng balita ng kamatayan ng Bautista. Malinaw na dinala ng pangyayaring ito sa kanyang harapan ang wakas kung saan ang kanyang sariling mga hakbang ay inaasikaso. Ang mga anino ay nagtitipon ng husto sa kanyang landas. Ang mga pari at mga rabay ay nagbabantay upang paligiran ang kanyang kamatayan, ang mga especially iya ay nakabitin sa kanyang mga hakbang, at sa bawat kamay ay dumarami ang mga balak para sa kanyang kapahamakan.
Ang balita ng pangangaral ng mga apostol sa buong Galilea ay nakarating kay Herodes, na tinawag ang kanyang pansin kay Jesus at sa kanyang gawain. Ito ay si Juan Bautista, ang sabi niya, siya ay nabuhay mula sa mga patay, at nagpahayag siya ng pagnanais na makita si Jesus. Si Herodes ay palaging nangangamba na baka ang isang revolusyon ay lihim na maisulong, na may layunin na paalisan siya mula sa trono, at putulin ang pamatok ng Roma mula sa bansang Hudyo. Sa mga tao ay laganap ang diwa ng kawalang kasiyahan at pag-aalsa. Ito ay maliwanag na ang pampublikong gawain ni Kristo sa Galilea ay hindi maaaring ipagpatuloy ng matagal. Ang mga tanawin ng kanyang pagdurusa ay malapit na, at siya ay nagnanais na mawalay sa isang panahon mula sa kalituhan ng karamihan. Sa malungkot na puso ay dinala ng mga alagad ni Juan ang kanyang pinutol na katawan sa paglilibing nito. Pagkatapos ay, pumunta sila at sinabi kay Jesus. Ang mga disipulong ito ay naiinggit kay Kristo nang tila inilalayo niya ang mga tao kay Juan. Sila ay pumanig sa mga pariso sa pag-akusa sa kanya nang siya ay umupo kasama ng mga meniningil ng buwis sa pista ni Mateo. Nag-alinlangan sila sa kanyang banal na misyon dahil hindi niya pinalaya ang baptist. Ngunit ngayon na ang kanilang guro ay patay na, at sila ay naghahangad ng kal-iwan sa kanilang malaking kalungkutan, at para sa patnubay tungkol sa kanilang hinaharap na gawain, sila ay lumapit kay Jesus, at pinagsama ang kanilang interes sa kanya. Kailangan din nila ng panahon ng katahimikan para sa pakikipag-isa sa tagapagligtas. Malapit sa Bethsaida, sa hilagang dulo ng lawa, ay isang malungkot na rehiyon, ngayon ay maganda sa sariwang berde ng Tagsibol, na nag-aalok ng malugod na pag-urong kay Jesus at sa kanyang mga disipulo. Pumunta sila sa lugar na ito, sumakay sa kanilang bangka sa tubig. Dito sila ay malayo sa mga lansangan ng paglalakbay, at ang pagmamadali at kaguluhan ng lungsod. Ang mga eksena ng kalikasan ay sa kanilang sarili ay isang pahinga, isang pagbabagong nagpapasalamat sa mga pandama. Dito ay nakikinig sila sa mga salita ni Kristo nang hindi naririnig ang galit na pagkagambala, ang mga pagsagot at mga akusasyon ng mga eskriba at mga pariso. Dito nila matatamasa ang maikling panahon ng mahalagang pagsasamahan sa lipunan ng kanilang Panginoon. Ang kapahingahang kinuha ni Kristo at ng kanyang mga alagad ay hindi mapagpalayaw na kapahingahan. Ang oras na ginugol nila sa pagre-retiro ay hindi nakatuon sa paghahanap ng kasiyahan. Pinag-usapan nila ang tungkol sa gawain ng Diyos, at ang posibilidad na magdulot ng higit na kahusayan sa gawain. Ang mga disipulo ay kasama ni Kristo, at nauunawaan siya. Sa kanila ay hindi niya kailangang magsalita ng mga talinghaga. Itinuwid niya ang kanilang mga pagkakamali, at nilinaw sa kanila ang tamang paraan ng paglapit sa mga tao. Mas lubos niyang binuksan sa kanila ang mahalagang kayamanan ng banal na katotohanan. Sila ay pinasigla ng banal na kapangyarihan, at binigyang inspirasyon ng pag-asa at katapangan. Bagamat si Jesus ay maaaring gumawa ng mga himala, at binigyan ng kapangyarihan ang kanyang mga disipulo na gumawa ng mga himala, inutusan niya ang kanyang mga pagod na lingkod na maghiwalay sa bukid at magpahinga. Nang sabihin niya na malaki ang aanihin, at kakaunti ang mga manggagawa, hindi niya hinimok sa kanyang mga alagad ang pangangailangan ng walang tigil na paggawa, ngunit sinabi, idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mateo Kapitulo 9 versikulo 38. Itinakda ng Diyos sa bawat tao ang kanyang gawain, ayon sa kanyang kakayahan, Efeso Kapitulo 4 versikulo 11 hanggang 13, at hindi siya magkakaroon ng iilan na mabibigatan ng mga responsibilidad habang ang iba ay walang pasanin, walang hirap ng kaluluwa. Ang mga salita ng habag ni Kristo ay sinasalita sa kanyang mga manggagawa ngayon tulad ng tiyak na sinabi sa kanyang mga disipulo. Magsihiwalay kayo, at magpahinga sandali, sabi niya sa mga pagod at pagod. Hindi katalinuhan na laging nasa ilalim ng hirap sa trabaho at kasabikan, maging sa paglilingkod sa espiritual na pangangailangan ng mga lalaki, sapagkat sa ganitong paraan napapabayaan ang pansariling kabanalan, at ang mga kapangyarihan ng isip at kaluluwa at katawan ay labis na pinagbubuwisan. Ang pagtanggi sa sarili ay kinakailangan sa mga disipulo ni Kristo, at ang mga sakripisyo ay dapat gawin, ngunit ang pag-iingat ay dapat ding gamitin upang sa pamamagitan ng kanilang labis na kasigasigan ay samantalahin ni Satanas ang kahinaan ng sangkatauhan, at ang gawain ng Diyos ay masira. Sa pagtatansya ng mga rabay, ito ang kabuuan ng relihiyon na laging nasa abala ng aktibidad.
Sila ay umaasa sa ilang panlabas na pagganap upang ipakita ang kanilang higit na kabanalan. Sa gayon ay inihiwalay nila ang kanilang mga kaluluwa mula sa Diyos, at itinayo ang kanilang mga sarili sa pagiging sapat sa sarili. Ang parehong mga panganib ay umiiral pa rin. Habang dumarami ang aktibidad at nagiging matagumpay ang mga tao sa paggawa ng anumang gawain para sa Diyos, may panganib na magtiwala sa mga plano at pamamaraan ng tao. May posibilidad na hindi gaanong manalangin, at magkaroon ng mas kaunting pananampalataya. Tulad ng mga disipulo, tayo ay nasa panganib na mawala ang ating pag-asa sa Diyos, at maghangad na maging tagapagligtas ng ating aktibidad. Kailangan nating tumingin palagi kay Jesus, na pagtatanto na ang kanyang kapangyarihan ang gumagawa ng gawain. Habang tayo ay time na gumagawa para sa kaligtasan ng naliligaw, kailangan din nating maglaan ng panahon para sa pagninilay-nilay, para sa panalangin, at para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tanging ang gawaing nagawa ng maraming panalangin, at pinabanal ng merito ni Kristo, ang sa wakas ay mapapatunayang naging mahusay para sa kabutihan. Wala nang ibang buhay na napakasikip ng trabaho at responsibilidad gaya ng kay Jesus, gayunpaman gaano kadalas siya ay natagpuan sa panalangin. Gaano katatag ang kanyang pakikipag-isa sa Diyos. Paulit-ulit sa kasaysayan ng kanyang buhay sa lupa ay matatagpuan ang mga taong tulad nito. Bumangon siya bago mag-araw, siya ay lumabas, at naparoon sa isang ilang, at doon nanalangin. Maraming tao ang nagsama-sama upang makinig, at upang pagalingin niya sa kanilang mga kahinaan. At siya ay umalis sa ilang, at nanalangin. At nangyari ng mga araw na yaon, na siya'y umahan sa bundok upang manalangin, at nanatili sa buong magdamag sa pananalangin sa Diyos. Marcos Kapitulo 1 versikulo 35, Lucas Kapitulo 5 versikulo 15, 16, 12 minuto pasado alas 6. Sa isang buhay na lubos na nakatuon sa ikabubuti ng iba, nalaman ng tagapagligtas na kinakailangang umalis sa mga lansangan ng paglalakbay at mula sa karamihang sumusunod sa kanya araw-araw. Siya ay dapat tumalikod mula sa isang buhay na walang tigil na aktibidad at pakikipag-ugnayan sa mga pangangailangan ng tao, upang maghanap ng pagre-retiro at walang patid na pakikipag-ugnayan sa kanyang Ama. Bilang isa sa atin, isang kabahagi sa ating mga pangangailangan at kahinaan, siya ay lubos na umaasa sa Diyos, at sa lihim na lugar ng panalangin siya ay humingi ng banal na lakas, upang siya ay humayo na handa para sa tungkulin at pagsubok. Sa mundo ng kasalanan ay nagtiis si Jesus ng mga pakikibaka at pagpapahirap sa kaluluwa. Sa pakikipag-isa sa Diyos ay naaalis niya ang mga kalungkutan na dumudurog sa kanya. Dito siya nakatagpo ng kaliwan at kagalakan. Kay Kristo ang sigaw ng sangkatauhan ay umabot sa Ama ng walang katapusang awa. Bilang isang tao siya ay nagsumamo sa trono ng Diyos hanggang sa kanyang sangkatauhan ay sinisingil ng isang makalangit na agos na dapat mag-ugnay sa sangkatauhan sa pagka-Diyos. Sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-isa ay tumanggap siya ng buhay mula sa Diyos, upang makapagbigay siya ng buhay sa mundo. Ang kanyang karanasan ay maging atin. Maghiwalay kayo, utos niya sa atin. Kung tayo ay makikinig sa kanyang salita, dapat tayong maging mas malakas at mas kapaki-pakinabang. Hinanap ng mga alagad si Jesus, at sinabi sa kanya ang lahat ng mga bagay, at pinasigla at tinuruan niya sila. Kung ngayon ay maglalaan tayo ng oras upang pumunta kay Jesus at sabihin sa kanya ang ating mga pangangailangan, hindi tayo dapat mabaygo, siya ay nasa ating kanang kamay upang tulungan tayo. Kailangan natin ng higit na pagiging simple, higit na pagtitiwala at pagtitiwala sa ating tagapagligtas. Siya na ang pangalan ay tinatawag na, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan, siya na tungkol sa kanya ay nasusulat, ang pamahalaan ay maaatang sa kanyang balikat, ay ang kahangahangang tagapayo. Inaanyayahan tayong humingi ng karunungan sa kanya. Siya ay nagbibigay ng sagana sa lahat ng tao, at hindi nanunumbat. Isaias Kapitulo 9 versikulo 6, Santiago Kapitulo 1 versikulo 5. Sa lahat ng nasa ilalim ng pagsasanay ng Diyos ay ihahayag ang isang buhay na hindi naaayon sa mundo, sa mga kaugalian nito, o sa mga gawain nito, at lahat ay kailangang magkaroon ng personal na karanasan sa pagtatamo ng kaalaman sa kalooban ng Diyos. Dapat nating isa-isa na marinig siya na nagsasalita sa puso. Kapag ang bawat iba pang tinig ay tumahimik, at sa katahimikan ay naghihintay tayo sa harapan niya,
ang katahimikan ng kaluluwa ay lalong nagpapakilala sa tinig ng Diyos. Sinabi niya sa atin, tumahimik kayo, at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Awit Kapitulo 46 versikulo 10. Dito lamang matatagpuan ang tunay na kapahingahan. At ito ang mabisang paghahanda para sa lahat ng gumagawa para sa Diyos. Sa gitna ng nagmamadaling pulutong, at ang pilit ng matinding mga gawain sa buhay, ang kaluluwang na-refresh sa gayon ay mapapalibutan ng isang kapaligiran ng liwanag at kapayapaan. Ang buhay ay magpapabango, at maghahayag ng banal na kapangyarihan na aabot sa puso ng mga tao. Dito nagtatapos ang Kabanata 38. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.